Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Banggaan sina Pulong Duterte at Attorney Kaufman, yung abogado ni Duterte, tungkol sa mga pahayag nila. O, tungkol sa kalusugan ni Duterte. Kung si Duterte nga ba talaga ay pumapayat na, sobra nang ipinayat, na si Duterte nga ba talaga ay hindi na kayang yung kanyang pag-iisip, hindi niya na kayang humarap sa trial kasi hindi niya na alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi niya na rin nga daw nakikilala ang kanyang mga anak, kapamilya na bumibisita. Yan ang sabi ni Attorney Kaufman. Yung mga final niyang motion sa korte, ganun ang sinasabi niya. Yung kanyang interim release na hinihiling niya na interim release, unfit daw to stand trial. Pero sila Pulong, kapag bumibisita, nandun pa ngayon si Pulong, bumibisita sa kanyang ama. Ini-interview ng mga vloggers na supporters ng Duterte doon sa The Hague. Ang sagot ni Pulong, okay naman daw ang kanyang ama, alaga daw sa loob. Ang hapon, Congressman Paulo Duterte. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo sa Ginoo na hinaot na makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang daw siya mintras si bangag pang presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan natin Pilipino at sa mga... Kahit si Kitty Duterte, kahit sila Sara Duterte, ganun din ang sinasabi. Walang bago sa kanya. He's a man of habit. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, TV. Yun yung niya, kasiyahan niya. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, yung circulation because napansin niya na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg, minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon at gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang blood sugar. So pinagsabihan kami wag mag-share ng snacks. Ito lang naman si Kaufman ng iba ang sinasabi. Kaya, paano nila makukumbinsi ang ICC dyan na i-grant yung interim release? Siyempre nakakarating din sa ICC yung mga sinasabi ng mga dumadalaw sa kanya. Namumonitor naman ng ICC ano yung comment nila Sara Duterte, Pulong Duterte, yung mga anak niya sa pagdalaw. Malinaw yung sinabi ni Pulong Okay naman ang kanyang ama.
Ha? Mahaba lang daw ang buhok. Oh, pero sa kabuuan, okay naman ito, healthy daw ito, naaalagaan naman doon. Pero itong si Kaufman, ang pagkaka-describe niya ng sitwasyon ni Duterte, malala na, malubha na. Kaya at unfit to stand trial, kaya dapat nang palayain. Ang problema, banggaan ang kanilang mga deklarasyon, di lalong hindi maniniwala ang ICC diyan kay Kaufman. Kumbaga, ang mga sinasabi ni Kaufman kabaliktaran ng sinasabi ng mga kapamilyang dumadalaw. Ano ba sila? Wala ba silang GC? Hindi ba sila nag-uusap? Ha? Ano yan Ha? Ano yan? Contradictory yung mga statements nila. Nagbabanggaan. Sinong papaniwalaan dyan ng ICC? Kaya nga yung ICC may binuo ng panel ng experts para yun na yung yung pagkakatiwalaan ng ICC. Ay malinaw naman yung sinabi ng panel of experts Fit siya to stand trial. Oh. Ano yun Yun ang sabi ng mga experts na binuo. Kaya lang, hindi pa rin tumitigil sila Kaufman. Gusto pa rin nilang questionin yung findings ng mga medical experts. At sila Kaufman kung ano pa rin ang pinafile ng mga motions, request sa korte. Malinaw, mga delaying tactics na lang Kaya lang yun na nga, pag nakarating sa ICC, yung mga sinabi ni Pulong at nila Sara at nila Kitty Duterte na ayos naman ang kalagayan nito, naaalagaan naman, nakakausap naman nila. Yun Plus yun din naman ang sinabi ng medical experts na binuo ng ICC para pag-aralan si Duterte. I-evaluate. Ang findings talaga, fit naman to stand trial. Ito lang naman si Kaufman ang pinipicture niyang sitwasyon. Kakaawa si Duterte. Ay, ano ba tong si Kaufman? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,